teachers mula sa mga communities and schools na nagdalo dito sa Goldmine Youth Theater Festival. Mula sa Caucasian Chalk Circle, this is a powerful critique of society structures and it highlights the need for justice, empathy, and transformation, especially in a world where power often distorts what is right. This play is meant to engage you, the audience, intellectually rather than simply emotionally. The play critiques class structures and how they affect individual lives. The rich and the powerful can manipulate systems to maintain control, while the poor and the powerless are left to fight for their own survival and justice. First performed by PETA in 1977, grabe, ang tagal na, as translated by Frank Osorio and Nick Chongson, directed by Fritz Benevitz. Then remounted again in 1981 with an adapted script by Rodi Vera. Then remounted in 1986 for the ASEAN event directed by Chris Miliado. And then remounted again in 1997, 1998, 1999, and 2001 for various Asian tours directed by Emmy Cloma and Raul Alfonso. At ngayong araw, mga kapatid, with music and songs by Ronnie Quesada, Upeng Galang, and Leonard Borreo, sa direksyon ni Raul Alfonso and Norbs Portales, ito ang Hatol ng Guhit na Bilog.
ka na ba ng bagay na hindi naman talaga iyo? Yung sinasabi mong inyong-inyo, pero hindi naman talaga ikaw ang nagmamay-ari nito. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng katarungan? Ito ang ipapakita namin sa dulang ito. Halaw sa dulang The Caucasian Shock Circle ni Bertolt Brecht at Margaret Steffin, isang kwentong bayan mula sa China. Ito ang hatol ng guhit na bilog! Ng panahon, sa malayong lugar, ay may nakatirang isang sultan. Mayroon siyang asawang masyadong mayabang at maluho. Nakatira sila sa isang malaking at magarang bahay, parang palasyo. Dito, kasama nilang naninirahan ang mga libo-libong kabayo. Uy, tunog naman ang kabayo dyan. Maraming sundalo dito sapagkat sila ang tagapagbantay ng malaking kayamanan ng sultan. Pero, dadalawa lang sila. Kunti lang naman kasi kami dito. May mga teachers kasi na hindi nakapag-leave gawaan ng grade. So, imagine nyo na lang na marami kami. Okay? Pero bago natin makalimutan ng lahat, ay ipapakilala ko sa inyo ang pinaka-importanting tauhan ng dula. Ang bata, ang kaisa-isang anak ng sultan. Masyadong mayaman ang sultan. Ngunit maraming tao ang naghihirap at nagugutom. Maraming pulubi rito. At ngayong araw ng piyesta ay makikilala na ng mga naninirahan dito ang pinakabagong panganay na anak ng sultan na siyang tanging tagapagmana ng kayamanan at kaharian, si Raha Mudin! Abay, wala ka ata din sa kasiyahan. Pinutusan kasi nila ako manghuli ng pato. Pato? Gusto kong makita yung sinasabi mong nahuli mo. Abay, pagkalaki-laking pato. Kung gayon, galing ka na naman ba sa ilog? Sa may sapa. Di kaya sa baybay ilog? May pakpak ang balita, may tenga ang lupa, at ang lahat ng bagay na nasa iyong paligid ay may mga matang nakakakita. Isang bagay nga lang ang di dapat makita ng aking mga mata. Ang ibig mong sabihin, Haron, nagtsatsaga ka sa initan para lang manilip ng kaan ng babae katulad ko? Wala na iba, ako lang. At dahil nagaklas ang matabang dato, nagkaroon ng kaguluhan sa palasyo. Tignan na ang mga sundalo! Dali! Nasaan yung mga dadali natin? Doon sa loob! Naku! Tiyak nakakatayin ko yung parang manok nito! Tiyak yun! Sumikat na raw ang buong bayan! Huwag niyo pa rin malami. Mamaya pa rin ang bayan. Kanina pa kita hinahanap. Kung magkagulo man, meron akong kapatid na may bukid sa bundok. Ikaw, Ako ay aalis kasama ang sultana sa kanyang pagtakas. hindi ba delikado kung sasamahan mo pa siya?
Surma, ako ay aalis para ipagtanggol ang ating bayan. Pero, nais kong malaman mo na ikaw lamang laman ng puso ko. May hintay mo ba ako? Kung gayon, suntin mo ang pintas na ito na minana ko pa sa aking ina. Mag-ingat ka. Hoy ikaw! Ihanda ang mga kabayo para sa malalaking karwahe! Ay, saan ba yan? At magmamagal-magal! Bilis! Ano ba? Nakatuwala lang kayo dyan! Ako'y litong-lito na! Nasaan si Ramo din? Nasaan si Ramo din? Ay, kasi hawak ko sa kanya. Sige! Ilagay ng mga bakul sa sasakyan! Mahal na sultana, kailangan nyo na umalis! Hindi na magkasya ang mga baul sa ating sasakyan! Dalhin nyo na lamang ang kailangang dalhin! Sige! Buksan ninyong mga baon at sasabihin ko kung anong mga dapat dalhin! Yung berting damit! At yung isang may burbalay! Nasaan na bang mga manggagamot at sumasakit na naman ang ulo ko? Pati na rin yung isang may botones na perlas, ha? At ikaw, Alipin! Ano bang pinagtamatanga mo dyan? Kunin mo ang bote ng gatas! Dali! Sali! Huwag mo hugutin! Baka magpalit ang ng gas! Mahal na sultana, kailangan nyo na magpadali. Paparating na ang mga kaaway. Ikaw, Alipin! Inakalik-alik ko yan! Tignan mo ang pamamaraan ng pagsasaayos ninyo! Walang nagmamahal at pag-uunawa! Kung hindi ko pa kayo minamatyagan ay sigurado, kalat na naman yan! Nalaman kayo't magpapakundad, pero hindi kayo marunong magpasalamat! Humanda kayo! Mahal na sultana, kailangan nyo na pong umalis ngayon na! Subalit, kailangan ko pa ng aking palang bestida, ang aking gintong damit at alahas! Ngunit hindi na tayo magkakasya sa inyong sasakyan! Alam ko na! Mga bayo na lamang tayo! Tayo na! Nahihibang ka na ba? Hindi mo ako magpapasakay sa kahit anumang uri ng kabayo at baka mabugbog na ang mga wait ko! Umalis na siya! Mga malaki yan! Iniyaman ang sarili nila! Alipin! Ay, Pina! Sandali lang! Tara na! Tara na! Bakit hawak mo ang batang yan? Tara na, Surma! Iniwan lang siya saglit ng yaya. Hindi mo ba sila narinig? Iwan mo na ang bata. Eh, pero hindi na babalik yun. Surma, lumayo ka sa bata. Umiwas ka sa gulo. Hindi natin gera ito. Tiyak na babalikan nila ang bata sapagkat siya lamang ang tagapagmana ng kaharian. Surma, iligtas mo ang sarili mo! Nasaan na ba yun? Nariyan na ako! Halugugin ang buong kaharian. Hanapin ang sanggol na anak ng sultan. 1,000 salapi sa makakakita sa bata. Tayo na! Kinupkop ni Surma ang bata at nagtungo sila sa kabundukan. Nako, tanghali na naman. Kailangan mo nang kumain. Huwag ka mag-alala. Didilihensya tayo. Ang magandang araw ho. Maaari ho bang makahingi ng kaunting gatas at makakain? Gatas? Hingi? Eh naku! Inuha lang mga sundalo yung kambing ko kung gusto mo sa kanila ko humingi. Eh, kahit isang tasang gatas na lamang ho. Para na lang sa bata. Mautumatanggap ng salamat. 3 salapi. Mahal ang bilihin ngayon. Huwag kang mag-alala. Iisip tayo ng ibang paraan. Ito na lang.
Ayan, sip-sipin mo na lang yan, ha? Kunwari na lang may nasisip-sip ka. Kukunin na ho namin ang gatas. Salamat. Madapa ka sanang matanda ka. Ayan, inumin mo yan. Ay, ubusin mo ha. Kalahating linggong sahod din ang katumbas niyan. Diyos king bata to. Mamahalin nga ang lampin. Wala namang makain. Kita ninyo, kahit saan magtungo siguro ay mahal ng gatas. Pati na rin ang mga bilihin. Hindi dahil sa salbahe ang nagtitinda ha, pero dahil inagaw ng mga sundalo ang lahat ng alaga niyang kambing. Nako, nagbasa ka na naman. Alam mo namang wala tayong pampalit. Ay, batang to. Medyo malayo na rin naman tayo sa bayan. Hindi ka na masusundan ng mga sundalo rito. Dito kita iiwan. Oh, huwag mo ko tinitignan ng ganyan. Mukha namang mabait yung ale doon, oh. Doon kita iiwan. Eh kung maaari lang sana kitang isama, bakit hindi? Kaso, naipangako ko na ang aking sarili. Ubusin mong lahat yan, ha? Para agad ka lumaki. Mahabaging langit! Asawa ko! Oh, ano yun? Wala ka bang mga magulang? Mamahalin ang lampin na ito ah. Maharlik ka ang batang ito. Pati iwan lamang dito. Terrible! Oy. Wala tayong ipapakain sa batang yan. Ang mabuti pa, ibigay mo yan sa ating pinuno. Tapos ang kwento. At ano naman ang gagawin ng ating pinuno dito? Ang kailangan niya ay isang ina. Oo, ayan. Gumising na siya. Baka pwedeng ampunin na lang natin ang bata. Ah, ano ka mo? Hindi pwede. Ano ka ba naman? Oh, tingnan mo, oh. Tumatawa siya. May bahay naman tayo. Ah, basta. Dito na siya. Hoy babae! Kilala mo ba kung sino nakabangga mo? Kami ang mataas sa kawal na pinuno ng bayan. At saan ka galing? Tinatanong kita! At saan ka pupunta sa ayos mong yan? Susundin ko ang aking nobyong sundalo. Isa siyang bantay ng palasyo. May hinahanap kami isang bata. May nalalaman ka ba dito? Isang batang maharlika? Wala. Wala akong alam. Hoy, habulin nyo! Itago mong bata. Isa siyang maharlika. Hinahanap siya ng mga sundalo. Ako ang nag-iwan sa kanya sa harap ng inyong bahay. Magmadali ka. Paparating na mga sundalo. Sinong dumarating? Anong sundalo? Anong nangyayari? Tsaka lang tanong, wala nang panahon. Teka, tanggalin mo nga yan. Mapapahamak tayo dyan. Tanggalin! Sa bahay na ito, ako ang masusunod. Pero- At saka, sino ka ba sa akala mo, ha? Huwag kang manggugulo rito. Mahabaging langit! Mga sundalo na! Sinabi ko sa'yo, hinahanap nila ang bata. Madaling maamoy ang babaeng tulad mo. Ikaw, ba't ka tumakbo kaagad? Akala mo siguro may masama ano? Ano, aminin mo na! Hindi ko iniisip yon. Pero posible, di ba? Kung tayong dalawa lang doon, ay maaring
madaming mangyari. Hoy, tanda! Wala ka bang gagawin sa bakuran nyo? Magpakain ka ng mga manok nyo! Mamang sundalo, talaga ho, wala ho akong kinalaman dyan. Kaawaan niyo po kami. Anong pinagsasabi mo? Basta't iniwan nila akong mga bata sa tapat ng bahay namin. Pexman. Ba? Nakakaabili nga ito ka ng liibong salapi. Umalis ka dito! Ah, ayan na yata yung bata, ano? Hindi siyang hinahanap nyo. Akin ang batang to. Patingin nga! Bitiwan mo ko. Akin ang batang to. Akin! Uy, ang ginagawa niyo dyan? Tumakbo na! Habulin nyo! Hoy! Hoy! Let's go! Huwag natin dito! Dito! Nasaan na? Asan yung babae? Ayaw, ayaw na! Tayo na! Natali! Oh, ano yung balita? Hindi ko naabutan eh! Ayun! Ayun ka! Ano? Dito ka! Huwag kami ingay. Napakalakas ng babae! Kita nila tayo. Yayamang walang tatangkilik, handa na akong tumalima. Madilim man ang araw, di na kita pababayaan. Malayo na ang aking nilakbay, dumugo at nagpaltos ang mga paa. Said na sa kusing pantawid gutom, di na kita maaring iwan. Itatapon ko ang iyong lampin at dadamtan kita ng basahan. Paliliguan, bibinyagan, di na kita makakawalay. Napamahal ka na sa akin, anak. Tinapo ni Surma ang mamahaling lampi ni Rahamudin at pinalaki siya bilang si Rama upang hindi ito mapaghinalaan na isang maharlika. Naglakbay si Surma sa matataas na kabundukan patungo sa kanyang kapatid, malayong malayo sa palasyong kanyang pinagmulan. Pero may problema. Pinagchichismisan si Surma sapagkat meron siyang anak, ngunit walang asawa. Kaya pinagpasyahan ng kanyang kapatid na siya'y ipakasal. Ngunit, paano si Harun ang kanyang nobyo? At ang pangako nila sa isa't isa?
Lumipas ang 1 dekada. Natapos na ang gera. Lumaki na si Rama. Rama! Saan kayo nagpunta eh? Sige, maglaro ka banda roon ha. Pero huwag ka magpapatalo dahil ikaw ang pinakamaliit. Kayang-kaya mo sila. Zumba! Ikaw nga ba aking binibini? Haron! Buti nakarating ka na walang sugat. Lagi kitang ipinagdaras sa laking sundalo. Ang kausap mo ngayon, di na basta isang sundalo. Isa na siyang pinunong kawal. At ako ay nagbalik upang tuparin ang aking pangako. Pero hindi na ako maaaring bumalik sa bayan. Bata na ba? Tila malaki na siya. Oo, meron. Pero wag ka maghinala. Hindi siya sa akin. Wala ka na dapat magpaliwanag pa. Akin ang kwintas ko. Di kaya itapon mo nila ako ito sa ilog. Mga sundalo! Ako nga siya. Ikaw ba ang ina ng bata ito? Bitiwan mo anak ko! Utos! Nakunang bata! Haron, tulungan mo kami! Akin ang batang yan! Akin! Dati-rati, ang mga mahihirap ang nagtutungo sa hukuman. Ngunit ngayon, dinala ng bagong hukom ang hukuman sa mga mahihirap. Ito ngayon ang kwento ng paghahabla ng sultana ukol sa batang si Raha Mudin. Narito na tayo sa pinakaiintay nating bahagi. Malalaman na natin kung kanino mapupunta ang bata. Matapang na bata yung si Rama. Marunong na ngang maligong mag-isa kahit maliit pa lamang siya. Ang hindi ko lang maintindihan ay kung bakit nais mo nga rin ang batang iyan. Gusto ko. Pero handa ako magpatunay sa korte kung ano man ang iyong sasabihin sapagkat ikaw ay isang mabuting babae. Noong pumutok ang gera, ikaw na ang nag-alaga sa bata nang walang kapalit. Ngunit, paano na si Harun? Nais kong ipaalam na handa akong sumumpa na ako ang ama ng bata. Harun, huwag ka na mag-abala. Hindi mo kailangan magbayad. Hindi. Mabuti na lang at walang masyadong tao. Hindi ka matisang mababaw. Amoy nila. Pwede kayo. Narito ang liham mula sa sultan patungkol sa bagong hukom. Napili namin ang isang taong katangi-tangi sapagkat iniligtas niya ang isang buhay na walang katumbas na halaga sa ating bayan. Ang sultan. Kaya ngayon, ating magbigay pugay tayo sa kagalang-galang na si Malik. Salva, ikuha mo ng matamis na alak. Ako ay may paglilitis na gagawin at ako ay tumatanggap. Isang kakatuwang usapin. Dinukot ng nasasakdalang bata at ayaw ng ibalik. Nais alamin ng hukumang ito kung magkano ang bayad sa mga tagapayo. Sa'yo? Sa akin. 500 ginto at pila kung ibig mong malaman. Narinig ninyo? Ang katanungan ko daw ay kakaiba. Tinatanong kita sapagkat kaiba ang pandinig ko kung alam kong magaling ka. Maraming salamat, kagalang-galang na hukom. Sa lahat ng mag-anak, wala nang mas ihigpit pa sa kapit ng isang ina sa kanyang anak. May kasabihan ng ating mga mamamayan na higit na mas malapot ang dugo kesa tubig. Kagalang-galang na hukom. Mismong kalikasan na ang nagsabi ng... Ano ang masasagot mo doon sa kanyang mga sinabi?
At saan, kung ano pa mang kalintikan ang sasabihin nila. Akin ho ang bata. Yun lang. Baba, kailangan mong patunayan yan. Pero bago yan, sabihin mo muna sa akin kung ba't sa'yo ko dapat ibigay ang bata. Pinalaki ko siya sa abot ng aking makakaya at nalalaman. Binigyan ng masisilungan at makakain, wag lamang siyang magkasakit. Ilang beses pa nga ako napahamak, mailigtas ko lamang siya sa panganib. Hindi ko na inisip ang aking sarili. Tinuruan ko siyang makipagkaibigan sa iba at maging matapang. At higit sa lahat, minahal ko siya. Kagalang-galang na ako. Mismong ang babae na yan ang nagsabi, hindi niya kadugo ang bata. Nakatala na yon kanina pa. Maraming salamat, kagalang-galang na hukom. Ngunit, nais ko sana bigyan niyo naman kahit na konting pagkakataon na makapagsalita. Ang kahabag-habag na nilalang na ito. Nahigit sa iniwalay sa kanyang anak. Namatayan pa ng pinakamamahal na asawa. Napakabait ng kapalaran sinabi ko. Nagsusumamo ako sa inyo. Ibalik niyo sa akin ang aking pinakamamahal na anak. Kung naranasan niyo lamang ang aking naranasan, ang aking kahabag-habag na kapalaran, hindi ako makatulog. Hindi ako makakain. Dahil sa pagkarusang pinanas ng mahal na sultana, hindi na siya pinayagang makabalik pa sa palasyo ng kanyang asawa. At ang lahat ng kanyang kayamanan ay binawi sa kanya. At ang sabi pa man din, walang sino man ang makakakuha ng kayamanan kung hindi ang bata lamang. Wala siyang ipambabayad sa kanyang mga abogado. Ihabol lang nito yung kayamanan ng bata. Bakit hindi dapat naisiwalat na ang kayamanan ng sultan ang nakataya dito? Galing na mismo sa kanyang bibig. Kagalang-galang na hukom. Gusto lang nila makuha ang bata para Kaibigan, hindi ba't napag-usapan na natin to? Si Surma! Si Surma, isang napakababang alipin sa palasyo ng sultan, ay nakitang naroon nung araw na iyon at pinagkakaabalahan ng bata. Mapatutunayan na ang babaeng dumukot sa bata ay hindi ina ng bata. Ipahintulot niyo po sana sa inyo, mahal na hukom, na sa di sinasadyang pangyayari ay naiwan ang batang si Rahamuddin nang tumakas siya sa bayan. Samantalang ang sultana niyan ay tarantang-taranta sa pagpili ng kanyang damit. Paano ka nakarating sa bundok? At nilakad ko ho, kagalang-galang na hukom. Ako ang ama ng bata. Ang lalaking iyan ay kasintahan ng babaeng si Surma. Kagalang-galang na hukom. Ano mang sabihin niya ay hindi na dapat pang paniwalaan. Pinakasalan ka ba ng babaeng ito doon sa bundok? Hindi ho. Nagpakasal siya sa isang magsasaka. Bakit? Pinakasalan ko lamang siya alang-alang sa bata. At magkaroon ng masisilungan habang siya ay nasa gera. Kagalang-galang na hukom. At ngayon, ay nais niyang bumalik sa iyo, tama? Pero hindi na ho ako malaya. At yung sanggol na inaangkin mo, sabay anak sa pagkakasala? Ang ibig kong sabihin may nakita ka bang maharlikang katangian sa kanya nung siya ay sanggol pa? Mayroon siyang ilong sa kanyang mukha. May katuturan ang sagot mo. Tapos na ang pagsisinungaling ninyong dalawa. Lalong-lalo ka na. Mga manluloko kayong talaga. Ngayon,
Huwag na nating pahabain ito. Ayoko nang makinig pa sa inyong mga kasinungalingan. Kung di ko pa alam, nakita ko yung lagay. Kinuha mo, nakita ko! Tumahimik ka. Bakit? May nakuha ba ako sa'yo? Dahil alam mong wala kaming ibibigay. Tumpak! Wala talagang mapapala sa mga tulad yung maihinang magpadulas. Aba, gutom lang ang aabutin ko sa inyo. Gusto nyo lang katarungan, pero ayaw nyong magbayad. Mabuti pa nga pag nagtutungo kayo sa palengke. May dala kayong pambayad. E kapag nandito kayo sa hukuman, para kayong nakikiramay sa patay. Ang kakapal na mukha ninyo. Tagak sa ibabaw ng kalabaw. Kung umasan ay parang kalabaw na rin! Mabuti pa ang diamante sa isang tumpok ng basura kesa isang munting bato sa ilalim ng batis. Kay gandang araw tayo mamingwit! Uwi ka ng isda sa bulate! Ako ang sarili kong Panginoon. Uwi ka ng alipin at pinutol na ang kanyang mga paa. Turing ko sa'yo'y parang tunay na anak. Uwi ka ng hari sa alipin at pinugutan ng ulo ang prinsipe. Ang pinakaulol na kalaban ng isang ulol ay ang kanyang sarili. Ang ugot ay walang ilong! Inatasa kitang magbayad ng 10 gintot pilak dahil sa malalaswa mong pananalita sa hukumang ito at nang matutunan mo ang katarungan. Katarungan! Pinagbabayad at pinagmumulta mo kami dahil hindi kami singiyaman ng babaeng yan. Eh, tatanganin nyo kasi. Ang dapat sa inyo'y upuan at ututan. Dahil gusto mong mapunta sa kanyang bata. Sa sobrang pino, ni hindi nga marunong magpalit ng lampin. Kaya wala kang alam sa katarungan tulad ko. Ba? Tama. Wala nga akong alam. Sapagkat ako'y lumaki sa ilalim ng puno ng bayabas. Sandali nga. Pagmumultahin na kita. 10 salapi dahil hinamak mo ang hukumang ito at higit pa riyan, Engot. Kinaaway mo ako. Imbis na kumindat ka man lang o kaya ako'y kembot-kembotan mo man lamang. Dahil dyan, 20 salapi na ang multa mo. Gawin mo ng 30. Wala akong pakialam. At sasabihin ko pa rin ang tingin ko sa lentek na katarungan mo. Lasenggo! Pinagtatanggol mo ang babaeng yan dahil ayaw mo silang mawalan ng tahanan? Bakit? Kailan pa nagkaroon ng bahay ang mga surat? Pero pinagtatanggol mo pa rin sila upang dakpin ang aming mga kalalakihan at dalhin sa kanilang digmaan. Walang bayag. Kaya hindi na kita kayang irespeto. Katulad ka rin ng mga magnanakaw at manggagahasa. Ginagawa nyo lang naman yung gusto nyo eh. Oo. Kayang-kaya nyo kunin yung bata sa akin. Pero ito lang ang masasabi ko. Mabuti pa ang mga kriminal at usosero ang nasa pwesto mo dahil wala ng lugar ang katarungan sa hukumang ito. 30 salapi. Putris na. At ako'y di na makikipaglandian sa'yo, babae. Aba! Ako isang hukom. May paninindigan din ako kahit papaano. Ang totoo nga niya, Nineng, wala na akong interes sa kaso mo. Nasaan yung gustong maghiwalay? Ipasok sila, titigil ko muna ito. Ayos na kamahalan. Yari-yari sa atin ng bata. Ako, mali naman kasi yung banat mo. Mali-mali. Yak nakukunin na nila ang bata sa iyo. Sa pagkakaunawa ng hukumang ito, ay nais nyo na maghiwalay. Gano'n na ba katagal mag-asawa? 40 taon na ho. Kagalang-galang na ho. At bakit gusto nyo maghiwalay? Ayaw na ho namin sa isa't isa. Kailan pa? Simula pa noong magkakilala kami, kagalang-galang na ako. Pag-aaralan ng hukuman ito ang kaso ninyo. Mamaya malalaman yung sagot ko. Tutuloy ko muna ang kabilang kaso. Salamat po. Nakita kong gusto mo ng katarungan. Hindi ako naniniwalang sa'yo ang bata, pero sige, pagpalagay na natin sa'yo nga. Sabihin mo, ayaw mo bang sa'yo, maman? Sabihin mo lang na sa kanyang bata, sa isang pitik, meron na siyang palaso.
Maraming kayamanan. Maraming mga pulubing nakaluhod sa kanyang mga paa. At malay mo, baka pati ikaw ay umentuhan. Ayaw mo bang siya umaman? Hindi ko ho siya ipinamimigay. Ako ang nag-alaga sa kanya. At kilala niya ako. Ipasok ang bata! Nasaan siya? Anak ko. Basahan! Ang anak ko'y mukhang basahan! Bawiin mo sinabi mo. Hindi ko lang naman naisuot sa kanyang pinakamagandang damit. Baboy ko lang! Ang anak ko'y inalagaan ng baboy! Itigil mo yung sinabi mo! Dahil kung may baboy man sa hukumang ito ay walang iba kundi ikaw! Makikita mo? Walang ya! Kriminal! Ang dapat sa'yo hagupinin ng maraming beses! Ang limit! Narinig! Ang hukumang ito, ang tigkapi ng panig! Pero hindi pa rin malaman kung sinong totoong ina ng bata. Dahil dito, ilalagay ko kayo sa isang pagsusubok. Salva! Kumuha ka ng uling. Gumuhit ka ng bilog dyan sa gitna. At ikaw, ilagay mo ang bata sa bilog. Ano? Kayong dalawa, sa tigkabilang labas ang bilog. Yung tunay na ina ng bata ay yung may sapat na lakas upang hilahin siya sa labas ng bilog. Kagalang-galang na hukong tutol ako. Aba, hindi sin lakas ng babae niya ng aming mahal na sultana. Sanay na yan sa mabibigat na trabaho. Bakit? Mukha namang may kalusugan ng kamahalan. Pag sinabi kong hila, hila! Umapit ka lang sa akin, anak, ha? Isa. Umapit ka lang. Dalawa. Umapit yung sapit. Tatlo. Hila! Anak ko. Anong nangyari? Ba't hindi ka nakahila? Tawad. Ang gusto ko lang naman ay ang kupin siya. Hanggang sa kaya na niyang dalhin ang kanyang sarili. Yun lang. Hoy! Huwag kayong magpalakas sa hukumang ito. Ulitin ang pagsubok para sigurado. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Isa. Dalawa. Lumapit. Tatlo. Andito ang nanay. Hila! Andito ang nanay. Andito lang. Anak ko. Gusto niya bang magkalasog-lasog ang buto niya? At masaktan siya. Yan ang gusto niyo. Hindi ko kaya. Patawarin niyo ako pero hindi ko yun kayang gawin. Alam na ng hukumang ito kung sino totoong ina ng bata. Anak ko. Kasi nakihila ka. Lakasan mo. Hati ng bata. Sumasayo na. Kayong dalawa. Sira mo din. Umalis na kayo at baka kayo pa ipakulong ko. Ang mamanahin ng bata ay mapupunta sa pondo ng bayan. Ipapanggastos ito para ipanggawa ng palaruan ng mga bata. At tatawagin natin itong palaruan ni Malik. Siyempre, sa pangalan ko kinuha. Maaari! Hindi maaari mawala sa akin ang aking kayamanan! Aalis tayo dito, ha? Aalis tayo dito.
Salva! Munti ko nang makalimutan. Lasing na yata ako. Yung nais maghiwalay. Pero mali ito. Hindi ang matanda mag-asawa na paghiwalay ninyo. Kundi si Surma at ang kanyang asawa. Ha? Mali ba ka mo? Mali po. Eh ano? Wala na akong babaguhin. Ang batas ay batas. Kaya magdiwang tayo! Kayong dalawa, palagay ko na may kaya nyo pang magsimulang muli. Kaya magdiwang kayo. Harun, magustuhan mo ba siya? Oo, gustong gusto ko siya. Sabi ko naman sa'yo kinupkup ko lamang ang bata dahil naipangako ko ng aking sarili sa'yo. Kaya ang anak natin ay anak ng pag-ibig. Magdiwang tayo! Raha mo din! Sayaw! Mabuhay! Mabuhay ang Mabuhay! 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 Ang Katarungan! Nakita pang muli si Mali. Ngunit hindi makakalimutan ng isang pambihirang pagkakataon na siya'y naging makatarungan. Para sa inyong mga nanonood at nakikinig, tandaan na ang anumang bagay ay maaari lamang ariin ng taong makapag-aalaga nito. Ang mga bata ay para lamang sa mga inang mapagmahal. Gayon din ang bukiri ay para sa mga magsasaka na nakakapagpasagana ng ani nito. Hanggat ko ay mas nilayan, mundong makatarungan, hindi tinatapakan ang karapatan ng mga mayan. Lakas ay ipamalas, sa manlulupig wag patatangay, loob ay iyong tibayan, ay kapit kamay makukuha ng umay. RF1, go! Go! Muli palakpakan po natin ang mga artista guro sa hatol ng guhit na bilog. Makakarinig muna tayo ng mensahe, insights mula sa mga artist teachers na nag-direct at facilitate ng hatol ng guhit na bilog. Palakpakan po natin, Norms Portales and Raul Alfonso. Sasamahan tayo ng mga artist teachers na si Sir Rami,
Ma'am Joyce and Ma'am Rose Ann. Ma'am Rose Ann, she'll be here any minute now. And here she goes. Yes. Palakpakan naman natin ng mahuhusay nating artista, guro. Sisimulan ko na agad ang tanong doon sa ating dalawang direktor. Last day of performance, halos a year of training and planning, logistics. Pag workshop kasama sila, ano pong nararamdaman nyo? Kamusta po kayo? Ay! Go, kuya! Sobrang nag-uumapaw yung saya. Hindi dun sa yung ginawa namin, pero grabe yung energy, yung commitment, yung dedication ng mga guro. Yun yung mas lumalagpas dun sa yung nararamdaman ko. Kasi totoong 7 months ago, friends, 3 araw namin binuo ito. Tapos dumating sila dito nung Lunes. Nginarag namin sila for about 2 days of rehearsing, of recalling everything. And then, this is it. They created magic. I mean, it's the teachers. I think, yung pinagsamahan namin, yung training, yung oras na ininvest ng mga guro, yun yung sobra, mahigit pa sa saya yung nararamdaman ko. Same. Very proud of the teachers. Yes. Alam naman ng mga teachers na yung standard na siniset sa kanila ay mataas. Kasi sila yung magmumultiply ng mga trabaho pagbalik nila sa mga komunidad. And they lived up to that standard. So yes, good job. Very emotional kasi syempre patapos na yung programa natin. And we're very happy to be working with them for a long time. So thank you so much. Pero Gab, dagdag lang siguro, it's not just these 7 months. We've been together for about 4 years in the PETA-KIO partnership, And some of them, they started YUP. And 7 of them, like si Ma'am Joyce, ang isa sa mga senior namin dito na mga guro. So I think yung constant training and yung partnership that we have created to different communities and schools, this is the end. Ito yung product ngayon. Hindi ito yung 7 buwan na ginawa, 2 araw at 3 araw, but it's the 4 years of investment of PETA, KIO, and all the partners. Ganun. I think we have to give a round of applause to our partners, to our teachers also. Napakaganda. Ramdam na ramdam ko. Tanungin naman natin yung mga artist teachers natin. Kamusta kayo? It's been a long journey. Sabi nga ni Kuya Raul, 4 years, di ba? It's a 4 years of hard work and passion and love. Hala, naiyak din ako, nararamdaman ko kasi ang OA. Pero, kamusta? Anong nagbago mula nung nagsimula? Kamusta ang samahan ng mga guro? Gaano katindi ang pagmamahal nyo ngayon sa teatro at sa bayan? Ako po, personally, I'm Miss Rose Ann de Luna po from Bataan National High School. Ako po, based po sa experience ko, kaya po nag-uumapaw yung aking pong nararamdaman. Nagsimula po ako sa zero, nung tumungtong po ako ng PETA. Wala po akong alam about theater. Pero ngayon po, because of their generosity, na-share po sa amin ng kanila pong expertise, talaga pong from scratch. Eto na po kami, hindi ko po. Ayan, kaya po, salamat po, Sir Raul, Sir Norbs. Maraming salamat po. Sige po. Unahin ko na po ang pagpapasalamat before the emote. Salamat po sa lahat-lahat, Sir Raul, Sir Bong, Sir Raul and Sir Norbs, and also Sir Bong and all the PETA staff. Kagaya po sa amin, malayo pong pinanggalingan namin. Mahirap pong pumunta ng Manila. From Visayas, from Cuartero Capiz. Pero naging posible po. At ang nadarama ko po kanina, while the show is going on, patapos na po ng patapos ang show. And flashbacking the memories,
4 years. Pero hindi po makakalimutan ng lahat namin po how we grown sa PETA. Paano po kami nag-grow, especially when I saw my kids perform on stage. Yun po, patapos ang feeling pero galak at pasasalamat. Salamat po. Hello. Hello po, I'm Joyce. Pahinging ano. Hello po, I'm Joyce Portales from Infanta National High School. Ayun. So siguro po before po yung message ay shout out. Wow. Shout out po ka na Ma'am MA, ka na Ma'am Lina. Yan. Sila po yung mga kasama po namin. Nagkasama-sama lang. At saka yung pong mga wala dito si Sir Richmond, si Ma'am Wina. Sino pa po? Sir Marlo, yung mga una po namin mga nakasama. And nakakatuwa po, nagsimula lang po siya, nagkita-kita kami sa isang seminar, hinikit kami ni Sir Bong, gusto nyo bang magpalabas yung mga schools ninyo? Isang challenge for us kasi wala pong budget, totally. Pakain lang po kami ng PETA, tapos bahala kami kung saan kami tutulog. Yung unang-unang yap. So napaka-challenging niya. And ilang taon din po yung dalawa na hinto dahil pandemic. Pero dahil nga po, nagkaroon ng programa kasama ang KIO, ay nagpatuloy po yung program after pandemic. And sobrang laking tulong po sa aming mga teachers dahil yung budget, umiyak sa budget. Yun, nakatulong po siya kasi syempre po, hindi po talaga madaling magdala ng bata dito po sa Maynila. Nakigaya. Ayun. Nakigaya lang po ako. So yun po, hindi po talaga madaling magdala ng bata at ng palabas kasi po sa amin po sa Quezon ay wala pong ganito na theater. So usually po ay covered court, tapos po ay basketball court, iba't ibang uri ng court, classroom. Ganun po kami nagpapalabas. And sobrang laking tulong po ng program sa mga bata dahil nakatungtong sila sa ganitong theater. Nakapagtanghal po sila, kompleto yung mga technicals, ganyan. And yun po, sobrang saya po sa puso na makita silang mag-perform. And sa tagal po, namin dito sa Taga. Inugatan na po kami, kasama po sina Sir Frank. Ay nakakatuwa pong makita na yung pong mga estudyante po namin, na kasama namin nung unang yap, ay kasama ko na rin po na magtanghal dito sa stage. Speech. Huwag niyong bilangin yung edad ko. So yun po, nakakatuwa, nakasama ko na sila dito sa stage. And meron na rin silang sariling pagtatanghal na dinala dito. So isa pong fulfilling... Ayun. So, maraming salamat po sa inyo. Center stage po tayo, teacher. Center stage. Siguro, ang nakuha natin dito sa mga mensahe ng ating directors and artist teachers ay bukod sa technicalities, yung logistics ng pagpapalabas, yung proseso, yung artistic content, ang talagang secret formula sa isang magandang palabas at samahan ay pagmamahal, no? Passion, yung sinasamahan mo, ginagawa mo siya kahit pagod, kahit may mga requirements kayo sa school, may mga ibang racket sila, Kuya Raul, pero gabi-gabi, nagsisikap sila makabuo ng isang magandang palabas at samahan. So, dahil yon sa pagmamahal na binibigay nila sa sining at pagmamahal sa kapwa nila, no, palakpakan po natin sila. Muli palakpakan po natin Sir Raul Alfonso, Sir Norbs, Sir Rami, Ma'am Joyce, Ma'am Rose Ann, at ang buong cast ng Hatol ng Guhit na Bilog. Palakpakan po natin sila. Thank you so much po.